Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
And yes, magandang afternoon mga kasangkayan. Welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Friday na kita nga adlaw. So malipayon nga pagkarampang kapartner ni Ate Daisy nga diton ka alas 6 siya na nga kalop. Kumusta kita nga tanan? Kumusta to na aton usa kasi man nga balik-balik ha work. At last taluwas na naman kita iton kanan usa ka semana. So aton iba mga nagpapauli pala ata iyan nga oras. Samtang aton iba ada na. Home base na home base. Aton iba naman aadi. May ada anay pinanaagian. Kasi Biyernes. Pwede ko no ate pwede ko no maglamierda. 'Di ba kasi Biyernes? Pero diri pa payday no. Sige, malipayon nga pagkarampang. Abrihan ta iton pinakiluwag nga dance floor. Iton bugos nga universe para naliwat mayada ta kaado. Asa ko biton dance floor. Ngan, syempre mga kasangkayan, habot nga naman hito nato naman program. Aadaliwat ito naton mga balita, impormasyon. Syempre, kasi may ada pa man mga notisya nga mga nagkakaabot bisan kung Biyernes na nga adlaw. Ay, damo pa baya. Mga balita di naman ito na ato naman palibot. So, syempre, dana ito natin mga balita, may ada maupay, pero may ada naman diri maupay, pero kailangan natin mabaroan, di ba? Sige, syempre, unahon talaan na itong good news. Labi na aton mga tikang din naman ha aton dapit, Nga mga impormasyon, habot nga iton aton na karisyuhan ha at program. Ano man kuno ate nga di kita may ada na ginaktibidad ito naton mga taga Philippine Coast Guard. Ini dito ata may giwan ba ito nga area. Okay, Coast Guard Substation iton Balangkayan. Labot lano nga iton ira pagbantay ito naton kadagatan. Pag siguro itong seguridad itong mga biyahero. May adaliwat nira
mga pag-ataman nga diton mga tao nga emergency serbisyohan. Ano ko na ini ate? Okay, so adton na Philippine Coast Guard substation di Balangkayan, Malangpuson nga nagdumaradaman hirahin community outreach program. Diba iton PNP ag sumagdumarahin nga mga outreach program. So iton Coast Guard liwat nagdudumara. So an ira naman may the connection haton ika 125 nga Philippine Coast Guard founding anniversary. So anira binuhat nagkamay adherahin outreach program dida naman ha barangay 3 poblasyon hiton Balangkayan. Magandang afternoon mga taga Balangkayan. So ano man aton ira serbisyo nga ginhatag dida aton ira outreach program. Libre nga haircut para hin 20 nga mga puro pangisda dida. Pagduso iton personal hygiene, well-being nga na pagkilala liwat aton ira dako nga papel nga ginkakaptan dideton komunidad. No, kay ito naton mga produkto tikang nga dagat, tikang ito naton mga fisher fox. So kung pag-honor haira haton Philippine Coast Guard haira ka 125 nga founding anniversary. Pinan nga rutan nira. Mga puro pangisda dida naman ha Balangkayan, Barangay 3 poblasyon. Pagkatapos naman adiliwatin maupay nga balita tikang naman dito ha San Policarpo. Diba kanina natin balita hiunong yan San Policarpo in Posa babalyuan hingaran para maging mas mapaursa pa adton pagapahamtang iton edukasyon na nasabi nga eskwelahan. Okay, Engineer Mark ipakita talaan ni aton aktibidad ng Philippine Coast Guard. Dida ha Balangkayan Haira Outreach Program. So nangarot talaga hira. Sige kay total diri man maraot yan na adton panahon. No, seri diri man hira naka-alerto, no. Tanira binuhat, selebrasyon, haton ira founding anniversary, nagatagirahin serbisyo nga dahaton na mga puro pangisda dida Balangkayan. Pinaagihin libre nga haircut. Pag recognisar hiton ira damanda ka nga papel dida hiton komunidad. Pero gudit napakaon. No? Kandiri na rito natin mga puro pangisda wala taday ginaharampangan nga mga produkto tikang hadagat. Pagkatapos nga to naman kita habong titon San Policarpo. Adin igin share ni Sir Celso Sidro hiton Department of Agrarian Reform. Nagkamay adahin duha ka adlaw nga skills training on coconut-based product processing didto ha Kahagwayan Integrated Agrarian Reform Farmers Association Incorporated aton naging beneficiaryo. So duha ka adlaw aton ira skills training. So adton didahin nga paghagid adton mga miyembro gintutduan hira hiton paghimo hinbuko tart nga hinbuko pie. Uy wala pakin makatadi dahit nga buko tart. May da ngayon buko tart ngahin buko pie. Familiar ha aton iton buko pie. Ano? So gintutduan aton mga ERBs, ERBO. Dida paghimo hiton makaron kung mo kaparte hiton paningkamot nga hiton na nga makahimo pa iba nga produkto. Iton aton na mga ERBO nga mapakasug iton ira pan makabuhi. Hiton aton mga parag-uma. So aton ira asosasyon in pasalamat nga daton ira mga resource person. Ira Miss Myla Dalosa, Mr. Leodel Clamor, and ira professionalism and expertise. Ira adton tutdo. No? DTI San Policarpo. Upod. Nagpapasalamat hira kay hira adto napili nga ERBO nga maging beneficiaryo hinsugad nga
capacity building program. So ini nga training na markahin na usa na liwat nga kadaragan dahiton na pitad na magkamay-adin sustainably nga pag-uswag didahiton na mga komunidad. So ang ganda ha. Skills training on cocoa-based products. Karoyan nga mga produkto, mga processed product, tikang hiton lubi, tikang hiton silot. So may macarons, pwede nga himon nga macarons, coconut macarons, buko pie, and buko tart. Marasa ba niya buko tart? Ay, oo, God, magiging marasa talaga, no? Tapos, sinalo di detong DTI. Bakit marasa man kulawan? Uy, dahi, sir. Isang ninong dundun kaspe. Oh, ano daw lang niya dida, dating administrator han TESDA, pero dahiya. Ala, kaupay iton ira training. Oo nga naman, kasi pagkaan, iton imo ko, iton imo produkto, iton bang kaulangan nakamask ka talaga. Kay iton iba, sige iton pag-imo iton produkto, nagiginakan. Diba? Sige iton cherika, nagtatapsik na iton laway nga dahit ginihimo. So nga kaulangan nga, nakamask. Bisa malang mag-inaristorya. Dari may nga dahiton pagkaon. Hiya pa naman, diri akit nga, may daman yung pinapalitan. Tapos sige, labi na ini nga mga linuto, sugaditon. Ngayon, ini nga mga pagkaon, nga kaulangan pabaluton. Tapos sige, pag ginakanit, hindi na papalitan, nadiri talaga akit. Oras natin, 29 minutos na nakalabayan, alas 5 hakalop. Wow, Dolores, nagtikang na ato ni ira mga aktibidad, may ada hisumpay, hiton selebrasyon, hit ira kapatronan. Adi aton kukuhaon. Parang fluvial parade. Kitaan dito ha Dolores nga activity. Yan na nga adlaw. O nga naman, kay ikapira tan ira koan, an ira 13 ba? Adton patron ha Dolores. Basta yan o di ka para pamatron. I-Engineer Mark Gagwa. Di nagtika nga to ni ira mga aktibidades yan na. Mga church activities, tapos syempre ginpapartisiparan hiton local government unit, hiton Dolores sa pamumuno ni Mayor nasa ring dideti kang hiton Municipal Information Office, hiton Dolores, and Dolores Tourism and Cultural Office. The fiesta season has officially begun. Dida naman bungto hiton Dolores. Nagkatitirok para haton traditional nga motorcade nga tuha aruga nga pagmarka haton pag-abri haton kapatronan ni Senior San Joaquin. So nanguna haton selebrasyon hi Father Junan Henrich Palada. Ito ni ira parish priest ngan hi Father John Abrugar. So ini nga annual nga journey tika nga aruga nga na simbolo ini hiton kan Senior San Joaquin pagbisita para tapuon adton iya Mrs. si Santa Ana adton patroness iton aruga nga antes sira bumalik ngadto naman hadton parokya para hadton town fiesta celebration. Wasit iton era istorya So tikang aruga nga aton selebrasyon nagpadayon kay upod dida adton traditional daman nga fluvial parade. Fluvial parade kay
Asyaman aton sinakyan nira Senior San Joaquin ngan his Santa Ana. Di pa kada hadton parokya. No? So aton mga magtinuuhon ang mo nagkatitiro ka Dolores para tapuon. No? Adton patrono. No? Para hadton ira first novena mass yan ang adlaw. Pagmarka haton na opisyal nga pagtikang haton na siyam ka adlaw nga novena para iton ira patrono. Ano? So yun. Di na mapipigilan. Anaton photo sa tikang initon Dolores Municipal Information Office. Alright, antes kita magdiro-diretso ha aton program, Mayor Carpeso ato ano? Dr. Mayor Carpeso. O Mayor Dr. Carpeso, Zalde. Ha Dolores, siya to nang una daman, ano? Dida hininga pagtikang hiton selebrasyon, hiton kapatronan ha Dolores. Antes kita magdiro-diretso, kadiyon talaanayin, pera nga pahinomdom. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Morongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kadamo man hini nga mga raot-daot hiton na panahon. LPA, Typhoon Dolphin, Potential LPA, Tropical Storm. Ay at least ato harayo. Kaya la pagkakas ganiya iton habagat nga mahataghin mga pag-uran. So tagam na lakita no? Labi na dito hiton Luzon nga area. Ay, atun may ada nga power interruption buwas, ano, 12 hours. Tikang ha, dalid ba yun? Dao Dolores nga to dapit ha hipapad. Brown out kamo buwas.
o interrupted, waray niyo kuryente buwas nga adlaw kasi may ada mga bubuhatan ito na isumel ko. Oy, may dabago nga MCO covered court. Ito ni SML ko. Igin implementar haton DPWH Eastern Samar District Office. Pondo naman tikanghan General Appropriations Act of 2025 National Fund. Pinaagi haton APIC Party List. So bag-o nga covered court. So duduhan na ito na lugar nga pwede pagkatitirukan ito na mga MCO. Adiha aton power interruption nga nakaschedule buwas nga adlaw. Tikang barangay Dao oras ngadto hipapad aktibidades energization mawawara alugod kuryente nga energization hiton EVR kasi pag sigurado light nga magiging safe iton mga trabahante dida. Kanan oras ngayon alugan San Policarpo nga EVR. Pagkuanin pag-stabilize kunta ini hiton kuryente. Di da hiton iyo lugar kay makuri naman mahiabot nga tuha iyon kuryente. Kahirayo hiton main line tikang hataft. Hiton kanan 69 kV line. Hiton NGCP. So may adamagin bubuhat nga adjustment iton na isamelco para somehow matuhay iton daloy hiton kuryente nga tuha iyo. May daliwat pag rehab hiton mga hibang nga poste dida. Tapos line clearing. Hala, at ito natin ba weekend magiging mauran? Oh, bagyo manadi. Sige, iton mga nakakaapekto, iton mga pag-uran, dito dapit Luzon nga area, upod na iton Metro Manila, iton habagat. Epekto na inihiton nga mga bagyo. Tropical cyclone hagawas iton par, yan ang alas 3, lokasyon 915 kilometers northeast, iton extreme northern Luzon. Wala kakusog niya 155 kilometers per hour, harani iton sentro. Opay nala kaya ato lahihaton kadagatan. Pero ginpapakusog niya iton habagat asyat nga mauran. Hala, iton Visayas naman. Oh, maapektuhan daman kita. Visayas, iton habagat, asya nga madampog iton aton kalangitan. Posible nga ni may ada mga at sarang nga mga pag-uran darahiton habagat. Hala, ito nato naman kadagatan. Uy, mabalod man. Visayas, nga den 3 metros, iton kahitas iton balod. So, andiri kaya, ang sugad nga klase nga kadakuhin balod, nga aton mga magbibiyahe, ayaw laanay. Kay, iton kondisyon iton kadagatan, balod, moderate to rough. Pero ito nga mga pag-uran, waray good din haaton, ato dapit Luzon nga area. Kung may adaman, at least diri ura-ura, no? So ano pa aton na igpapahamtang iyong impormasyon niya na. Di masaklap man ini, pero diri din haaton, pero school shooting incident na naman nga nahitabo. Usa nga teenager nga lalaki amuin ba
nanmusil didahaton iya eskwelahan han high school. Ha Thailand ini haya na nga adlaw nakamatayhin mga teacher, mga estudyante. Sumalahan pulis tulo adadaman nga teacher an namatay. Pero antes hiton kung habaga siya na digin ko konsiderar nga deadliest school shooting. Iya na daman nga tuig ano. Dida hini nga nasod dito naman sa Thailand. Tapos baruan, ani yung mga classmate ngayon, ano niya pinanmatay. Tapos mga teacher tulo, ngayon antes ngayon hiya masinga da eskwelahan para daman man matay. Grabe, iya anay pinatay atun iya mga apoy. Atun iya grandparents. Antes siya masinga da han school. Grabe man ini. Hala, kulawan ko didi iton impormasyon. So, iya namatay, iya mga classmate, tapos teacher, adtun suspect 14 anyos nga bata nga tigda na lang nga sinulod. Katapos niya patayon adtun iya lola, ngan iya lolo, dito haira panimalay sumalapahan otoridad. So, ini nga unom nga mga tao di daton eskwelahan nga talaga na awat adton kinabuhi. Tulo haira mga estudyante, tulo mga teacher. Tapos sobrahin 20 nga iba pa adton na samaran. Nga di daton nga 20 siyam in makuri iton kabutang. Ang pinakabata naman nga napusil an edad mga 12 years old. Uy, nawara man ini diyan aton ging kakulawan nga balita, So, nahitabo ini, iyan na lang daman nga adlaw. Grabe, Antes siya masingad to, paano daw la daman ini nakasulod nga to naman han eskwelahan. Adto na armas. Kay antes siya masingad to daman, iya anay pinatay, adto ni iya lolo ngan lola. Dito ini ha Bangkok, Thailand. Okay? So, adton mga estudyante naman, nga syempre nagkahadlok an ira binuhat hala nagkuan hira hira nan nirong haton ira mga desk. Tapos naman syempre sigan ururaw kay samtang sige nga nagpapabuto. So, sa naman nga warahingaranin nga rescue worker amin sumat nga ini nawara man ini dedihan atong ginkukuhanin impormasyon. So yan, madugo hiya nga shooting incident ha sa Kubin isang high school dito ha Thailand. Grabe Okay. So natin oras mga kasangkayan, may ada na kita 44 minutos ang nakalabayhan na alas 5 ha Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Habay-bay magpahayahay, mamari kong magsinabya ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita. Kung wala na kita gana, okoy kita. Magbanig kita hinukay, magpakasal na kita, ikaw ako, pamilya na to magmalipayo. Upudha kun giday, habay-bay magpahayahay, mamari ko magsinabi ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita.
Pasayo kan Jennifer. Shoutout ko no ate, tika ko barangay kan abong. Mamari ko magsinabi ay maglanat-lanatay. Saglit tiday, upod ha akong nga tuha. Ini nga kasing-kasing an akon ginbabaso nga naghinalit-dali pagtangdusin malimbong bungalos nga sangkay ko waray kaluoy sa akon sa adlaw ug gabi pirmi ang pagtangisan mga mata ko. Diri nga ni nakastigo, diri nga ni nakubot, pirmi nga mahuyayan, malipayon at tunbuot. Lugaring kay sangkay kuman, diri ko kalilimtan, bisan kung may ada iba, naging papaura. Ni nakastigo, diri nga ni nakubot, pirmi nga mahuyayan, malipayon at tunbuot. Lugaring kay sangkay kuman, diri ko kalilimtan, bisan kun may ada iba, naging papaura. Ini nga kasing-kasing an akon ginbabasol nga naghinalit-dali pagtangdusin malimbong bungalos nga sangkay ko waray kaluoy sa akon sa adlaw ug gabi pirmi ang pagtangisan mga mata ko. Diri nga ni nakastigo, diri nga ni nakubot, pirmi nga mahuyayan, malipayon at tunbuot. Lugaring kay sangkay kuman, diri ko kalilimtan, bisan kung may ada iba, naging papaura. Bisan kung may ada iba, naging papaura. Last piece sa Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Waray ka na, impoy kahinunundo. Sanda ko nga bato, likit san baybayo. Nagkita-kit dito, naglaping-laping. Testigo san balod, harupoy san hangin. Waray ka na, impoy kahinunumdo. Sanda ko nga bato, likit san baybayo. Nakita-kit ito, naglaping-laping. Testigo san balon, harupoy san hangin. Nang ikaw nasangkay, sininakong subong, ako manahang ko, nawara ang hagkot, ahay, singkatang
katapusan lunlun nakalipan para saan diri gud iksisikwan waray kamatayan gugma kung alusay. Ngan ikaw nasangkay sininakong supo ako manahangko nawaraan hagkon ahay singkatampi sang paghinikugmaay waray katapusan tunlong nakalipan para saan diri gud iksisikwan waray kamatayan gugma kung alusay waray kamatayan gugma kung alusay. Ngayon, Ben, mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa Panbiyernes nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Hangaran, ito naman Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda. Ako naging ka-partner, Engineer Mark Gagwa. Ini Daisy Lalo sa Bilizar na sa ringda mga salamat inyo pakigusama o nga kulop. And happy weekend everyone. God bless. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anatun oras mga kasangkayan, may ada pa kita 6 minutos ug sa mag alas 6. Nga na para hanaton na mga balita iyan na. Nato o hira Camarines Representatives Luigi Villafuerte ngan Mix Villafuerte nga mas makasug na iton papel hiton mga lokal nga gobyerno hapag tukod hin mga panpubliko nga mga eskwelahan mga tayaw nga lugar matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aton RA 12321 o Last Mile and Gida Schools Act. Sigun hadton magbugto nga Villafuerte nga parihas co-author haton RA 12321 pahahaluagon hini aton access ha edukasyon hiton mga estudyante nga yato na himumutang hiton mga tayaw ini nga mga geographically isolated and disadvantaged areas. Hailarom hiton balaod ginmamanduan iton Department of Education nga magporma ngan maggawas hina mapa sa kabin sa katuig nga asyeton magiging giya hapag plano ngan pag-alutagahin pundo hapag tukod hin mga eskwelahan hahigrayo nga lugar. Samtang halin naman nga balita nga ito naman kititon bungto hiton na Liurente Dasig Program o aton localized cash for work program han lokal nga gobyerno amoy iginlunsad Hawaso Borak. Mahinungdanon nga gindumara yan ang adlaw Agosto 7 ni Mayor Christine Cardona aton opisyal nga paglunsad aton lokal nga cash for work program nga mas kilala nga Dasig Program o Disadvantaged and Affected Sector Income Generation Program ha Barangay Waso ngan Barangay Burak. Sa ring ni Mayor Cardona aton nasabi nga programa amin gimpunduhan hin 2 milyones pesos han munisipyo para haton target implementation nga 12 nga mga barangay han
punto. Ang programa ay nagtutuyo nga maghatag hin temporaryo nga trabaho ha mga mulupyo nga kulang ang pangita ngan miyembro han vulnerable sector. Upod na aton mga parag-uma, puro pangisda, mga waray trabaho, solo parent, mga senior citizen nga kakayanon pa in magaan nga trabaho, mga kabataan nga diri na eskwela o waray trabaho, magkurihay nga pamilya, mga persons with disability nga may da kakayahan pagtrabaho. Adton mga kwalipikado nga benepisyaryo amin makakakarawat hintag 250 pesos nga inadlaw nga suhol sa kubhinapulo kadlaw nga labor work. Kataliwan makakumpleto haton mga burohaton han barangay sugad hiton community clean up, beautification drive, community planting, waste segregation ngan burohaton para hiton pangandaman hin kalamidad, pagtukod in nursery o bisan ano nga LGU based project han munisipyo. Sa ring ni Joy Ann Bucar iton municipal peso manager aton mga benepisyaryo amin kinahanglan residente hiton barangay, yada o api hiton vulnerable sector, diri empleyado hinbisan ano nga opisina hiton gobyerno, waray pa pakabenepisyo haton kanang DSW ditupad program sa kubin o sa katuig nganti kang hiton makurihay nga pamilya. Ipapatuman ini nga programa ha iba pa nga barangay ha masunod nga semana. Ngan samtang panadlaw nga panginabuhen pamilya nga Pilipino suklanan han pag-uswagan nasod sumalakan House Minority Leader Libanan haiya kontra sona. Aadi anakon report. Ginklaro ni House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ngan tinuod nga barometro o suklanan han pag-uswagan nasod indiri ila makikita mga numero ngan economic reports kundi ha adlaw-adlaw nga istorya ngan panginabuhi hantag sa nga pamilya nga Pilipino. Ini ang naging sentro nga mensahe haigim pahamtang nga kontra State of the Nation Address kung kontra sona ni Libanan ha plenary hall han House of Representatives dida naglabay nga Lunes nga adlaw. Ginkilala nga igim paabot ni Libanan aton pagdayaw han minority bloc hapira nga mag-upay nga nahimuhan administrasyon sugad han 2.8% nga economic growth sa promero nga bahin han 2026 1.9 trillion pesos nga pondo tikang ha mga investment ngan ang padayon nga rehabilitasyon han Maharlika Highway pero nagpahinomdom hiya nga kinahanglan lagi hapon magintangkod ang mga ayat nga inaatubang han katawhan. Pira haton mga panguna nga prioridad nga rekomendasyon nga iginpahamtangan Minority Leader amo an masunod siyahan aton pagripaso haton ipera law agud maibanan ang presyohan kuryente ngan ang gintutuyo nga tax relief para sa mga trabahador nga gudti nga negosyo samtang ginsisiguro nga diri maapektuhan ang pondo para sa edukasyon ngan panlawas. Ikaduha paghatagin mas dako nga atensyon ngan pondo sa mga probinsya Pacific facing area so Eastern Seaboard lakip na ang Bicol, Eastern Visayas, Caraga ngan Davao Oriental. Igindugang paniya ang panawagan para sa mga dagang nga proyekto sugad ang Sorsogon Summer Bridge ngan Leyte Mindanao Bridge. Ikatulo ang pagpasiguro nga universal healthcare ngan PhilHealth zero balance billing intutuo nga nakakagawa sa kabaraydan ang mga pasyente ngan andugang nga suporta ha teknolohiya ngan farm to market roads para haton maparag-uma ngan puro pangisda. Ikaupat adton padayon nga pagsuporta pakig-away kontra korupsyon ngan ang digitalization ha mga serbisyo han gobyerno agud magpabilin ang kumpiyansahan publiko. Iginpatapod gihapon han tinaglawas ang 4-piece party list nga ang minority bloc in makikipagsumpayan ng gobyerno didaha paagi nga constructive engagement diri para maging kaaway kundi para masiguro nga ang bunga han pag-uswag in makakabutan ha pinakahirayo nga mga isla ngan komunidad. Diri naton tuyo nga pabagsakon ang mga riko, anaton tuyo aman mahawas ang kablas, kayan usa nga sosyedad nga tinuod nga mainuswagon, amaton padayon nga ginpapaguti ang latang habut nga hanriko ngan kablas, patapos nga pahayag ni Libanan. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.